Wala pang mic, nag-good morning na. Good morning po, Lord. Hallelujah. Thank you po, Lord. Lord, thank you for the sweet flow of life in all of us. Thank you, O Lord God, for that powerful deposit in all of us. Thank you, Holy Spirit, for you are the empowerment of every word that will come out of my mouth, which we will repeat once we leave this room, and it will multiply and yield a mighty harvest in this season. Thank you, Lord God, in Yeshua's name. Amen, amen, amen. Hallelujah! Parang pagka ganun, gusto mo mag-worship na lang na mag-worship. At wag na tayong magmensahe. Pero, meron akong ide-deliver saglit. Pag pinutol na, Lord, balik tayo sa worship. Hallelujah. Thank you po, Lord God. Alam mo, na-experience to sa maraming satellites, even sa main church, na ang Holy Spirit ang nagte-take over. Kahit sa prayer meetings, na-experience ng maraming satellites, even ng main, yung ang daming umaattend ng prayer meeting, tapos in-incorporate na yung worship talaga sa lahat ng gawain. Pati Bible studies, mag-worship muna. Tapos ang Lord, grabe, parang uhaw na uhaw siya sa atin. Sinasabayan yung init ng panahon. About init ng panahon, the other day, we were in Tanay. I was supposed to attend a meeting. Nalaman ko may kasabay na isa pang meeting. Nag-request sila mag-change venue. Pagparehohin na lang daw yung venue para makakalipat ako sa kabilang meeting. Makakabalik ako sa kabila. And so we were in Tanay. Napakaganda po ng lugar. At napakalamig ng panahon. Paypayan ng paypayan talaga. Napakalamig ng panahon. Sabi ko, Lord, magpadala naman po kayo ng hangin. Alam niyo po, pamaya-maya lang, nagsisigawan kami. Andyan na hangin. Talagang umihip yung hangin. Sabi ko, Lord, napakabuti po ninyo. Pinapatulan niyo po yung prayers namin. Kaya pag naiinitan ka, manghingi ka ng hangin sa Lord. Pwede yun. Amen. Huwag aircon hingi mo, baka batuhin ka ng langit, mabagsakan ka pa. Hangin, hingi ka ng hangin sa Lord. Okay, today is double 23. It's the 23rd of April. And I would like to continue with my message where I left off the last time I was here. I used this verse, 1 Chronicles chapter 12, verse 23. David's army at Hebron. Inaral natin nung last time na nandito ako, bakit nagtayo ng army ang Lord? Bakit kinakailangan magtayo siya ng army? It happened during the time of the turnover of the kingdom. From Saul, ililipat yung kingdom kay David. Kaya kailangang armasan ang mga tao. Ngayon, sino ba yung cast of characters doon? Sino yung mga characters na ginamit ng Lord doon sa interesado ko rito. Interesado ba kayo doon? Yung gusto mo malaman kung sino gagamitin ng Lord sa pag-turnover ng kingdom. Kasi bakit? Baka qualified ka pala eh. Baka ikaw pala yung isa doon sa gagamitin ng Lord. Aba, dapat nakahanda tayo. Amen. Pag-aralan natin itong mga taong ito. Sino-sino ba itong mga taong to? At bakit parang iba yung nadala kong notes? Hallelujah. Okay. An army of valiant men. An army equipped for war. An army who came to David at Hebron to turn over the kingdom of Saul to him. We were made as tripartite beings, spirit, soul, and body. Hindi mo i-negotiate yung ranking niyan. It's always the spirit and then the soul and then the body. Tama po ba? In this season, there's going to be a turning over of the kingdom mula doon sa nasa gitna, soul level, back to David. Si David is the man after God's own heart.
Ito yung season, itinatama ng Lord, yung ninakaw ng kaaway na dyablo. Kailangan natin ma-redeem, kailangan natin mabalik, kailangan ma-turn over yung kingdom doon sa posisyon na dapat ay kinaroroonan niya. Magagawa lang yun at mangyayari through the right cast of characters. Tama po ba? Sino ba yung mga characters dyan? Dinescribe sila as ganito. Equipped for war. Equipped for war. Yan daw yun. At lahat ng gagawin nila should be according to the word of the Lord. Kaya kailangan nag-aas sa Lord. Kaya kailangan nagsispend ng time with the Father. Even our Lord Jesus, can you imagine? Yung buong maghapon niya, walang action without first spending time with the Father. I can only do the things I see my Father is doing. Tama po ba? So it has to be according to the word of the Lord. The title of the message today is The Turnover, Part 2. The turnover din yung part 1, yung nauna kong mensahe. So, the turnover. Kung itutuloy natin yung ating pagbabasa, masyado nang lalalim. So, atras tayong onti. Dito sa verse 8, may ipinakilala dito na mga part ng army. At ito daw part ng army na ito, may kinalaman sila doon sa pag-turnover ng kingdom. Sino yan? Mga Gadites. The Gadites were brave warriors. Sabi mga brave warriors. Ready for battle. Able to handle the shield and spear. Pambihira. Alam nyo, tinitingnan ko ito, yung description nitong cast that will perform the turnover. Hindi sila petiks na tao. Hindi sila yung mga matatakutin na tao. Hindi sila yung mga pang-tabi na tao. Pang-frontline sila. Alam mo kung sino frontliners? Yun yung essential. Natatandaan nyo pa nung mag-umpisa yung lockdown. Kailangan makategorize ka as essential. The church is essential. Kasi tayo gagamitin ng Lord sa pag-turnover ng kingdom. Amen. We need to be ready for battle and able to handle the shield and spear. Hindi ba yung shield dun sa Ephesians chapter 6 ay yung faith? Hindi ba yun yung weapon na yun, faith? Alam mo yung mga tao daw na marurunong, mayroong faith? Alam mo yung mga tao na handa lumaban na kaya nilang ipagsanggalang yung kanilang tinitindigan? Dahil ganun katindi ang faith nila. Habang hawak nila yung shield sa kaliwa, meron silang spear. Alam mo yung spear, weapon yun na pangmalayuan. Di ba? Malayo pa yung kaaway na dyablo. Nasisibat na niya. Nasisibat na niya. Nakakatawa yung description dito nung mga taong magta-turn over ng kingdom. Ang sabi, their faces were the faces of lions. Basahin mo nga, their faces were the faces of lions. Dami nating ginagastos magpariband ng muka. Ay, hindi pala. Magpa-diamond peel ng muka. Ang daming ginagastos magpa-bikibelo. Ang daming ginagastos para gumanda yung muka. Bawal ba yun dito? Sorry na-mention ko. Pero ang sabi, isa sa description ng gagamitin ng Lord, their faces were the faces of lions. Alam mo yung lion? Hindi kinakailangang mag-roar yan bago matakot yung kaharap. Tama? Nandun pala sa may pinto, nakakita ka na lion. Baka naninigas ka na. Wala pang ginagawa sa'yo. Wala pang sound na pinoproduce, ni hindi pa umaangat yung kamay. Pag umangat yung kamay, tas sinabi, ay, fake pala. Nagtatawag pala na swerte. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ito daw mga gagamitin sa last days, their faces were the faces of lions. Wala ka pang ginagawa. You just stand there and present yourself. Wow. Matatakot na yung kaaway sa'yo. Amen. Matatakot na yung katunggali.
O kanina umaga, nakikinig ako ng news kay Eric Stackelbeck. Ang sabi, yung Ring of Fire, ayan na naman. Yung lahat ng mga proxy armies, andyan na naman. Nakaabang na naman sa Israel. Tayo yung prayer warriors na nagpe-pray para sa Israel. Pag ang mukha natin, mukha tayong kuting, tatapak-tapakan lang tayo. Pero mga kapatid, ang sabi, their faces were the faces of lions. Kanina pagdating ko, nakatungo kayo dito. Pero yung atmosphere, parang may lion dito. Matatakot tumuntong yung kaaway na dyablo. Doon sa lugar na nananalangin ng kanyang mga anak. Bakit? Na-identify ka, oh, they belong to that tribe. Wow. Wow. Tingnan natin, they were brave warriors. Ready for battle. Nakahanda sumugod, nakahanda lumaban, nakahanda makipaggera, able to handle the shield and spear. Tapos alam mo, meron isa dito na, I think I have it dun sa the message. Seasoned and eager fighters who knew how to handle shield and spear. Hindi sila yung, hintayin muna natin kung may command na. Hintayin muna natin kung meron ng banner na tinataas na, go! Walang ganon. Eager fighters. Inilalaban ng pananampalataya. Inilalaban yung kingdom. Ang tagal-tagal natin tinanggap sa ating sarili na i-look forward natin yung kingdom dun sa sweet by and by. Yun pala, kailangan mag-manifest yung kingdom dito, may kinalaman ka dun. Paano magmamanifest dito ang kingdom ng Lord? They were wild in appearance. Wild in appearance, pagkatapos natatakot ka, baka ako malasin. Baka ako mahawa. Baka ako, ang daming baka. Ang daming baka. All you need to do is to present yourself. Ang tingin sa iyo ng kaaway, mukha kang leon. Hindi tigre, ha? Leon. But as agile as gazelles, racing across the hills. Alam mo yun, hindi niya mararamdaman na nandun ka na. Kasi ang bilis mo, naramdaman mo pa lang yung tibok ng puso ng Lord, ang bilis mo, nandun ka na kaagad. Alam mo, maraming mga fighters, maraming mga warriors. At dito sa maraming warriors na makikita mo sa Google, ginugel ko lang naman yan, meron daw mga nakakatakot talaga na mga warriors. Hindi talaga ito yung nadala ko. Ang daming mga warriors. Alam mo, ang daming warriors, they have distinguished themselves na mere presence pa lang nila, grabe yung impact doon sa mga katunggali. At doon sa mga nakita ko, ito, isa doon sa mga nakakatakot daw, the Mongols. Alam mo daw yung mga Mongols, talaga pag naramdaman na yung yabag ng mga hoofbeats, talaga nangangay kayo na sa takot yung mga kalaban. Ganun daw klase yung mga warriors na yan. Ito pa yung mga nakakatakot na warriors, the Maori. Alam mo daw itong mga Maori na to from New Zealand, hindi nagdadamit yan pang taas. Pag nag-create na sila nung kanilang desperate cry, pagka nag-create na, woo! Pagka nagganunan na sila, nagsigawan na sila, titindig yung balahibo mo. Kakatakot daw yan. Itsura pa lang, kakatakot ni. Ano? Ang itsura para mangangagat ng tenga. Ang itsura para mga cannibals, excuse me. Tama ba? Parang kakain ng tao. Ito pa yung isa, mga British SAS. Ito, yan, nakakatakot yan. Isa yan sa kinatatakutan ng mga warriors, even in present day. Isa yan sa nakakatakot. Ang swift daw ng mga army na yan, yung British SAS. At ito pa isang mga nakakatakot, the Spartans. Ang tindi, parang slit lang nung mata ang nakalabas. Wala kang pwedeng targetin. Bakit? Masyado yung defense nila, parang wala silang gagawin, nakaganyan lang. Sige, boink, boink, bank, boink, kapaw, parang Batman.
Pero alam niyo, lahat daw ng makakalaban yan, talaga daw, itsura pa lang, pag natamaan ng araw, nasisilaw na sili. Ang titindi ng mga warriors na yan. At ang ikalima, ayon sa aking na research, ikalima daw na nakakatakot na mga warriors are the ninjas. Oh, yung nakakatakot na ninjas. Ito, yung ninjas. Ayun. Ay, mali pala. Si Donatello pala yan. Alam niyo, yung mga ninjas, hindi mo namamalayan. Nasa taas na ng puno. Hindi mo nalalaman, pshuk! Meron ka na palang star niya dito. Hindi mo nalalaman, nagagash na pala yung blood mo rito. Pum, 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 pum. Ang tindi ng mga ninja, yan mga kinakatakutan ng mga warriors. Meron kami noon na kapitbahay, doktor, 2 anak. Yung isa, ninja daw siya. Ang liit. Ginawa, bumili ng garb, bumili ng costume ng ninja. 5 araw ng suot, ayaw talaga magbihis. Tapos sabi nung yaya, Pastor, pwede pa-pray. Ano pa pag-pray? Pa-pray naman pumayag ng maligo to. Alam mo, sari-saring prayer request dumadating sa bahay namin eh. At isa yon sa mahirap. Yung papaliguin yung ninja doon sa katabi namin. Pero alam niyo, ang titindi itong mga warriors na to, mas matindi ka doon eh. Kasi bakit? Dito sa season na to, ngayon yung turnover ng kingdom. At ikaw yung sinasabing, itsura mo pa lang. Ang tingin sa'yo ng kaaway na diablo, mukha kang leon. Eh bakit pag dumadating yung bill mo ng Meralco, natatakot ka? Eh bakit pag dumadating yung bill mo ng PLDT, natatakot ka? Ang dami mo kinakatakutan, kapatid. Tapos na yun. Huwag ka na matakot doon. Sabihin mo doon sa Meralco, ikaw Meralco, mababayaran ka rin. Huwag ka muna mapuputol. Balang araw. Sa totoo lang, di mo dapat pinoproblema yun. Nauuna na ang Lord. Bago dumating ang tao, nauna na yung lahat ng kakailanganin mo, may provision na ang Lord. Tama po? Excuse me po, ha? Ang titinding mga warriors. Introduction ka pa lang, pastora. Dumudugtong pa lang tayo. Pero this message is kinda short. Atras pa. Ang sabi, yan daw yung mga tumulong kay David. Isa sa mga description nila, tumulong sila kay David. Siguraduhin mo, tinutulungan mo at sinusuportahan mo is a man named David, man after God's own heart. Kung hindi rin lang naman ang tibok ng puso ng Diyos ang ginagawa ng taong yon, huwag ka nang kumonekta doon. Pero ito, marunong tong mga warriors na to. Kaya sila na-qualify because they are the ones who helped David in battle. They were armed to the teeth. They were armed with bows and were able to shoot arrows or to sling stones. Na-imagine mo yun, wala nang arrows eh. Ubos na eh. Bato na lang. O sige. Ang daming baon na bato. Tapos, sige, bato na lang. Tinitirador. Parang si David talaga, tinitirador. Hindi umaatras sa laban, hindi sasabihin, wala na akong bala eh. Suicide na. Hindi. Kahit anong weapon ilagay ng Lord sa kamay mo, inarmasan ka ng Lord. Kasi bakit? Season ng pag-turn ng kingdom. And according to the word of the Lord, it will be so. Kasi bakit? According to the word of the Lord. Mata-turn over yung kingdom. Ito yung huli na description sa kanila. They were of Benjamin, Saul's brethren. Tinignan ko po itong they were of Benjamin. Sino ba si Benjamin? 12 anak ni Jacob. Pangalawa doon sa favorite wife niya, kapatid ni Joseph.
na nung si Joseph ay nakilala na ng kanyang mga kapatid, binigyan siya ng 5 times over na blessings. Ang ganda ng anointing ni Benjamin. Alam mo, pagka ikaw nagbilong sa army ng Lord, you will be supplied. At yung number ng 5, yung grace number na yon, hindi ka mangangailangan kahit ano ang babayaran mo, kahit ano kakailanganin mo para sa mission, etc., etc. Isa-supply ng Lord. Isa-supply ng Lord. Nararanasan ko ngayon yun sa ministry, sa BJMP. Pag nagpupunta ako doon, sabi ko, kakaiba talaga ang mga nararanasan ko doon. Yung wala doon ang pangalan mo. Pagkatapos, hindi ako uwi. Sabi niyo po, Lord, pupunta ako dito ngayon eh. Ba't wala doon ang pangalan ko? Hindi ako alis. Hindi ako alis. Andun lang ako sa gilid. Mamaya-maya yung officer, yung nagsasabing, Ma'am, sorry po, hindi po kayo pwede pumasok. Wala po pangalan niyo sa listahan. Hindi ako nag-o-okay. Hindi ako nag-a-agree sa kanya. Sabi ko lang, sabi niyo po, Lord, pumunta ako eh. Hintay ako. Mamaya-maya yung officer na yun. Lalabas yun. Ma'am, sige na nga, pumasok na nga po kayo. Nararanasan namin yun. Glory to God. Tapos yung mga prayer warriors na nandoon na binabatuhan ng prayer, sabi ko, papasok na ako. Papasok na ako. Ay, hallelujah. Papasok na. Hindi naman ikaw magte-text meron lang mga kasama doon magte-text kasi bakit bawal doon cellphone Grabe favor ng Lord. Grabe talaga. Nararanasan mo yan. Kahit anong maging pangangailangan mo, kahit lista lang ng pangalan mo, kahit hangin, kahit na kung ano man yung biglang, nung time na yon hindi mangyayari yung pinapa-deliver ng Lord sa iyo na message doon sa kulungan, madedeliver at madedeliver mo. Bakit? Yung commander-in-chief mo na una na sa'yo. Anointing yata ni Benjamin yun. Mayroong nakahanda 5 times ng blessing ng kanyang mga kapatid. Sino pa si Benjamin? Si Benjamin, pang-12, si Benjamin, nung nag-release ng blessing si Jacob sa kanyang mga anak, Genesis 49, you check it out. Ang sabi ni Jacob sa kanya, you are a ravenous wolf. Ano daw ba yung ravenous wolf? Pagka sinabing ravenous wolf, pag sinabing ravenous wolf, parang sila yung mga, alam mo, pagka nakuha na nila yung meat nila, pag nakuha nila yung prey nila, winawarat nila yung laman at hindi sila papayag na may kahati. Yun yung ravenous wolf. At yun yung anointing na ni-release ni Jacob kay Benjamin. Yung army na binubuo ng Lord during the turnover of the kingdom, mayroong ganong anointing. Hindi ka papayag na hahatian ka ng kaaway at makikipag-bargain siya sa'yo na, sige na, akin na lang yung 10%, sa iyo yung 90%. Hindi mo pwede hingin yun kasi yung 10% belongs to the Lord. Tama? Minsan napapapayag tayo ng kaaway na dyablo, nalalamangan tayo na nananakawan tayo, Sabi ito daw si Benjamin is a ravenous wolf, dividing the prey in noontime and dividing the spoil at night. Ganon sila araw at gabi. Ngayon, nakita ko lang ito sa internet, I don't know how true. Pero yun daw position ng mga tribes doon sa Jerusalem. Ito daw yun daw position ni Benjamin. Nakapwesto daw siya doon sa may pwesto ng altar. Kaya daw yung altar, mayroong evening sacrifice at saka morning sacrifice, dinidevour daw yung lahat ng nilalagay doon. I don't know how true pero yun daw yung portion ni Benjamin. Yun yung portion ni Benjamin. Now, very interesting din na itong si Benjamin, sila yung fiercest warriors. At kung makikita mo sa history, si Benjamin, sa kanya nagmula yung mga naunang leaders. Hindi ba nung gusto nila magkaroon ng hari? Ang unang-unang hari si Saul.
si Saul, lipi ni Benjamin. At meron pang ilang mga leaders, karamihan sa mga judges, came from Benjamin. Maraming mga ni-raise up nung mga panahon ng judges mula sa lipi ni Benjamin. Makikita natin yan sa history. Siguro, pag binusisi mo rin yung blessing ni Moses, patungo dun sa 12 tribes, si Moses nag-release din ng blessing sa kanila na ito yung magiging future situation nyo, ito yung magiging future ng bawat tribe. Alam mo, ang sabi ni Moses dito kay Benjamin, your dwellings will be the dwellings in between Judah and Ephraim. Between Judah and Ephraim. Ang kanila daw magiging dwelling is between Yahweh's shoulders. Pag sinabing shoulders, yun yung mga leading tribes. Yun yung mga pinapatungan ng susi. At yung pinapatungan ng susi, Ephraim at saka Judah yun. Yung kanyang inheritance, yung kanyang territory lies between Ephraim and Judah. Ano ba yun? Yung tawag doon, aksidente lang ba yun? Aksidente ba na doon yung territory niya? At yun din yung blessing na nirelease sa kanya ni Moses. You speak of his character, his territory, his inheritance. Walang description ng warrior dito or ng army rito na babaliwalain mo. Kasi bakit? Nandito tayo sa time na ito. When the Lord said in Amos chapter 9 verse 11, I will rebuild the fallen tents of David. Ito yung panahon na yan, na nire-rebuild ng Lord yung fallen tents ni David. Kung fallen tents si David yung itatayo dito, dapat nakahanda tayo dyan. Huwag tayong magmadali umalis sa presence ng Lord. Huwag tayong magmadali na mag-worship. Dapat sanay tayong mag-worship, magdamagan. So Benjamin is one of the 12 tribes na nag-constitute sa Israel. Pero dalawa sila ni Judah na nag-compose nung Jewish tribes. Pag sinabing Jew, hindi yung buong 12 tribes. Pag sinabing Jew, dalawa lang yon, Benjamin at saka Judah. The rest, yung northern tribes, yung northern part, hindi sila tinatawag na Jewish people. Do you know that? Kaya ngayon, yung pagka sinabing for the Jews, referring to Judah and Benjamin. Yun po yun. Yun po yun. Kaya, titingnan natin, iba talaga yung mata ng Lord doon. At doon pumili ang Lord ng army niya sa tribe ni Benjamin. The tribe of Benjamin is significant in biblical narratives. It is a source of various Israelite leaders. Yung si Saul at saka yung mga tribal leaders during the period of Judges. Nakuha ko tong picture na ito, yan yung picture ng Ravenous Wolf. Yan yung picture ng Ravenous Wolf, yun yung pag binasa mo from right to left, Benjamin or Binyamin. Ang kanilang prime minister ngayon ay si Binyamin Netanyahu. Traditional interpretations often consider this to refer to the might of a specific member of the tribe. Yun daw yung might ng specific member, specific ruler. Either a champion like Ehud, like Paul, like Saul, like Mordecai. Ganun pala yun? Oo. Yung mga ganong klaseng anointing. Ganun pala yung anointing nung Ravenous Wolf. Ganun pala yung anointing ng isang Benjamite. Pagdating sa New Testament, katulad ni Pablo. Amen? Katulad ni Pablo. The temple in Jerusalem was traditionally said to be partly in the territory of the tribe of Benjamin, but mostly in that of Judah. Kung titingnan natin doon sa mga maps na ipoprovide sa atin,
yung kinalalagyan ng temple mismo, bahagi nun ay yung tribe ni Benjamin. Bahagi ng Jerusalem, ano? But mostly sa Judah. You speak of territory, the blessing of Moses, ay nandito pala to, dwelling between Yahweh's shoulders. Ayun yon. The blessing of Moses na nirelease sa kanya, they will dwell between Yahweh's shoulders. Kingdom ni Ephraim at kingdom ni Judah, andun siya sa gitna. Andun siya sa pamatok. Andun siya sa pamatok. Have you ever looked down on yourself because you know you have imperfections? Have you ever looked down on yourself because you know you cannot speak well? Because you know you have this flaw and that flaw? Alam mo, meron akong ikukwento sa inyo mamaya na pipiliin mong mawala yung tingin mo sa sarili mo na maliit ka. Pipiliin mong tingnan yung sarili mo kung paano ka tinitingnan ng Lord. Kung paano tingin ng Lord sa'yo. Tuwing magpe-pray ka, ano tingin ng Lord sa'yo? At ano tingin ng kaaway na dyablo sa'yo? Antindi mo, kapatid, antindi mo. Ang sabi dito, you will turn over the kingdom. You will turn over the kingdom of soul. Today, ang pinakamalakas na bahagi ng tao is the soul. S-O-U-L. Pero it's time to turn over the kingdom. Doon sa, ang dapat na nagro-rule sa atin is our spirit. It's our spirit. According to the word of the Lord. According to the word of the Lord. As Christians, our lives holds the greatest responsibility, the greatest privilege to host the word. Kung sinasabing ita-turn over yung kingdom, back to David, pribilehiyo natin to na i-host tong word na to. Paano natin to i-host? Paano natin i-host yung ganito kaganda na word? Madalas na problema sa churches, they try to manage the word. They try to give directions to the word. They try to program the word. They try to make many activities out of the word. But you know what? We can only steward the word. And the word will perform itself. Sa kanyang sarili, siya ang mag-a-activate at siya ang magpapagiging dun sa bagay na dapat maging. The word will accomplish the purpose for which it was sent. Hindi ka kinakailangan na ang dami mong activities na nakalinya para mangyari yung word. What a great privilege to host the word. Nung sinabihan tayo untrodden paths, hindi tayo naghanap ng mga hindi pa natin nararating. Hindi tayo naggalugat kung saan-saan at nagtanong, ano pwede naming mapaglingkod sa inyo? Wala tayong ganon. Naupo lang tayo. At hinintay natin ano sasabihin ng Lord sa atin. Naupo lang tayo, hinintay natin. Yun yung hosting ng word. Hino-host natin. Paano i-accomplish ng Lord to na ikaw ang pinili niya? Baka mauwi pa tayo sa pagyayabang kapag marami tayong alam. Baka mauwi pa tayo sa pagmamayabang kung alam natin kung ano gagawin natin, hindi na tayo magtatanong sa Lord. One of the greatest statement about kingdom we know of is, your kingdom come, your will be done. Kinanta natin kanina to eh. Ano? Kinanta natin to. Isa to doon sa isang statement about kingdom na ang tindi nito, paano kaya mangyayari ito? Paano natin to i-host? It is a prayer about His reality coming here. It is a prayer about His kingdom being manifested through us. It is a prayer na, it is a declaration na nagsasabing, mangyayari sa iyo. Magmamanifest through you. Makikita, madarama, ma-experience, mabibilang through you. Wow! Amen. Solusyon ka, kapatid. Amen. Hindi ka bahagi ng problema. That's right. Solusyon ka. Amen. Merong isang malaking church during time ng pandemya.
Ang laki-laki ng kanilang inuupahan. Tapos, nung naka-receive sila ng letter, ang sabi nun sa inupahan nila, kailangan nyo itong bayaran. Nung tinignan nila, milyon. Tapos sabi nila, Lord, di naman kami dapat problema dito. Pero kayo po naman ito, hindi naman namin nagamit, sabi daw nila. So nakaupo lang siya doon. Sabi ng Lord sa kanya, o ganito gawin mo. Tumingin ka sa paligid mo, sino yung mga balo? Magtanim ka doon sa mga balo. Balo is widow. Pagkasabi niya nun, isa sa unang tinawagan, ako. Buti na lang kilala niya ako. Ang laking church noon. Pagkatapos, tinawagan ako, pwede ko makuha GCash account mo? Tapos sabi ko, bakit po? Sabi ng Lord, dahil sinasabi niyo po, sabi ng Lord, di bibigay ko po. O di binigay ko. Tapos nagpadala siya ng amount. Di ko nasasabihin kung magkano kasi baka mangutang kayo . Pero alam niyo, nagulat ako doon kasi sumusunod lang naman siya sa sinasabi ng Lord . This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. And I was just there standing to help him fight his battle. Sinisingil siya milyon. Tapos sabi ko, ganun po, sige po. Tapos dumating sa akin yung amount. Pagkatapos pinatawag siya sa office. Pagkatawag sa office, consider it canceled. Wala na kayo babayaran. Tapos, later ko na lang nalaman . Later ko na lang nalaman yung kwento na yun. Sabi ko, ang daya. Ang daya. Hindi ko alam yung istorya na yun namamangha ka kung paano kukumpletohin ng Lord sa'yo yung kwento niya, ng kingdom niya. Siya hari . Hindi siya may script. Minsan tayo nagmamaigi tayo naghahawak ng script. Huwag tayo magmaigi, naghahawak ng script. You just say, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung paano sa langit, ganun din dito sa lupa. Lord, use me. Paano niyo po ito i-elevate? Paano niyo po ito babayaran? Paano po ito magiging amin? Paano ko papakasalan nito? Paano ko sasagutin nito? May nagpa-pray sa akin kagabi. Magpapa-pray daw siya. Ano papa-pray mo? Pag-pray niyo naman po ako na maging sweet ako. Lord, be Raquel in Jesus. Isa sari-sari mga prayer request, Nakakatawa . Nakakatawa. Our responsibility is to bring heaven on earth. Our responsibility is to make the kingdom of the Lord be evident here. Be seen, be heard, be felt, be experienced, be enjoyed. Amen. Nakaka-enjoy kaya yung kingdom? Sino na sa inyo nakapunta sa Enchanted Kingdom? Lahat kayo? Ako lang hindi. Hindi pa ako napunta ron . At wala naman akong balak magpunta ron. Mas gusto ko yung totoong kingdom, hindi enchanted. Ang responsibility natin, yung kingdom doon sa heaven, mag-manifest dito through us. Tama yung tinuturo ng teacher . Kanina sa Sunday school, you speak life. Ngayon kung tayo mismo, pinanggagalingan ng death, wag nating hayaan na ilalabas natin sa ating bibig yun. At saka yung itsura natin, dapat mukha tayong leon. Huwag ka na mag-lipstick, di ka mukhang leon pag may lipstick ka. Ganon. Joking. Nagjo-joke lang ako. I'm just joking. We need to contend for the breakthrough. Hindi tayo pwedeng petics. Kailangan ilaban natin yung breakthrough. How? Just stand there and be the lion of the Lord. We may be sheep in this clothing, but wait till you see the lion in us. Kaya nga tinawag na king of the jungle yun . Bakit? Kahit elepante, talo nun. Sino hindi tinalo ng leon? To have the face like a lion. Yun ang sabi. Kailangan meron tayong meron din ganyan na nagpa-counsel. Pastor, yung asawa ko, ang tapang. Ang nagpapa-counsel yung lalaki. Yung asawa ko, ang tapang, nakakatakot. Natatakot ka. Bakit?
mukhang tigre. Uy, hindi biblical yun. Dapat ang asawa mo, leon. Hindi tigre. Ay, papuntay mo rito, pa-deliverance natin. At the turnover, we cannot afford to stay the same way we were before the pandemic. Hindi pwedeng katulad pa rin tayo nung pandemya. Ang dami nang inoffer sa atin, iba-ibang salita. Nung minsan kinukwentuhan ako ni Grace, iba na daw lingwahe ng mga kabataan ngayon. Sabi ko, ano ba yung mga salita? Hindi ko maintindihan yung sinasabi niyang lingwahe ng mga kabataan. Pero the other night, may meeting ako with yung isang grupo, we call multitudes kasi sila yung magte-take care doon sa ating ministry. Sa campus, we call multitudes. Nagbibilang na tayo ng ating ha-harvestin doon. Isa sa inuna namin doon, pinag-aralan namin, ano yung mga post-pandemic na mga characters ng mga tao na harapin natin? Ano yung post-pandemic na mga naging attitudes nila? Ano yung kakanya nila? Kasi hindi na tayo pwedeng, yung dati before pandemic, yun yung ginagawa natin sa UE, yun yung ginagawa natin sa URS, yun yung ginagawa natin sa mga eskwela na to, yun pa rin gagawin natin ngayon. You cannot do that. Tapos nung pag-aral namin, alam nyo, yung attention span pala ng mga kabataan ngayon, hindi na 15 minutes. Dati 15 minutes, 7 minutes na lang. So, ang program ngayon will run 7 minutes. Wow! Paano magagawin yun? Sabi ko nga, Lord, salamat po. You surrounded me with the right people, with the right heart. Excited na excited ako sa pinipresenta nila sa akin na magiging ministry natin sa campus. Tapos sabi ko, Lord, 7 minutes. Ano ituturo namin in 7 minutes? Tapos. 7 minutes na. Eh si Joan kanina, ang ganda-ganda ng tinuturo niya. Tapos sa kahit na gaano kaganda, meron pating nagtaas last 15 minutes. Yun, 7 minutes. Hindi yung last 7 minutes mo. 7 minutes is all you have. Ang tindi. Ginagawa natin yun ng program ngayon. Binigyan tayo bigla ng mga bagong salita. Di naman natin ginagamit ito dati. Hybrid. Ngayon, kailangan mabuhay tayo dito sa salita na to, hybrid. Na yung programs natin, hybrid. Yung mga ministries natin, hybrid. RTO, Regional Trial Office, hindi. Minsan may kausap ako, Pastor, hindi ako makaka-attend. Bakit? RTO po ako. Pini-M ko. Pwede mo paliwanag, ano yung RTO? Return to office po. Okay. WFH po ako. Wednesday, Friday, Habado. Yung mga trabaho mo, Wednesday, Friday, tsaka Habado. Hindi po, Pastora, work from home. Ang dami ini-introduce sa atin ngayon. Hindi mo alam, kausap mo pala AI. Hindi mo alam, ang katransaksyon mo pala AI. Paano kung tumayo bigla na mukha ni Pastor Biboy pagkatapos AI pala, tapos iba na yung sinasabi? Are we ready for that? You need to have a face of a lion. Para tingnan ka pa lang, matatakot yung AI sa'yo. May natakot na AI? Sa sobrang mukha kang leon, natakot yung AI sa'yo? It matters how you treat people. It matters how you live. It matters how you witness. Mensahe yan sa atin nung ating anniversary. It matters how you treat people. Paano mo tratuhin ang kapwa mo? It matters how you live. IMHY, live. For short. Siyempre, RTO kayo eh. WFH kayo eh. Meron din ako. IMHY. It matters how you witness. Alam mo, yung mensahe na yun ni Pastor Hiram, it matters how you witness. Ito daw nakakaano to, no? Si Lot. Ang sabi, kinaligan na, alis na, pack up na kayo. Gugunawin ng Lord tong lugar nyo. Ha? Samsamin mo na lahat, mga anak mo, samsamin mo asawa mo. Meron ka ba mga manugang? Meron ka ba mga relatives? Samsamin mo na. Wala, meron lang ako, 2 anak. Meron lang ako 1 asawa. Yung mga asawa nila, kunin mo. Wala siyang nadala. Asawa lang, 2 anak.
3 tao, lumingon pa yung isa. It matters how you witness. Kasi baka pagdating ng panahon, wala ka madala. Wala ka palang na-impluensyahan. Bakit? Wala ka palang witness. Alam mo, nakakatakot po yun. Learn to see the way the Father sees. Learn to see the way God sees. Paano niya nakikita ang mga bagay? Paano niya tinitingnan ang mga bagay? Yun yung dapat na pagkatingin natin sa mga tao. Hindi yung lahat na lang ng gusto natin, yun yung alam natin. Alam natin kung ano yung orderin natin sa Lazada. Alam natin kung ano yung gusto natin add to cart kay Shopee. Hindi ako masyadong nagsha-shopping Hindi ako masyadong nagbibili dyan. Pero nung dumating yung time na kailangan, sabi ko, Lord, kailangan ko na po itong matutunan. So, yun na. At ang nakakamangha, tuwing wala ako, tsaka dumadating delivery at may nagbabayad na iba. May nagbabayad na iba. Nung minsan, yung isang kapatiran, 2 beses ba naman. Hinihintay ako. Bigla dumating yung Lazada. Kay Pastora, magkano ba yan? Sige, ako na lang magbabayad. Nasa kaupo pa siya, hinihintay niya si Pastora. Meron na naman dumating. Kay Pastora na naman. Malis na. Kakatakot tumambay dito. Nagiging tagabayad ako na Lazada ni Pastora. Alam niyo, learn to see the way He sees. Learn to see. Learn the way He thinks. Pag-aralan mo how He processes things. How to approach difficulties. We need to learn to do things His way. Paano kung nasanay tayo, pre-pandemic, iba na paraan ng Lord ngayon. Even the Lord, Jesus, sabi niya, I only do the things I see my Father is doing. I can only do, sabi niya actually, to be precise. Hindi ko pwedeng gawin yung hindi ko nakikitang ginagawa ng Ama. When we do not know what to do, think. Pastora, hindi biblical yan. Biblical yan. When we do not know what to do, think. Sasabi mo, Pastora, hindi biblical yan. Pag may napakita ko sa yung verse. Sabi ito sa Philippians 4:8 and 9, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Pag di mo alam ang gagawin mo, isipin mo yung lahat ng noble, isipin mo lahat ng maganda, isipin mo yung admirable, isipin mo yung praiseworthy. Alam mo sa verse 9, ang sabi doon sa verse 9, whatever you have learned, doon sa inisip mo, whatever you have received, whatever you have heard, whatever you have seen, put it into practice. Do it. Yes. Tama. That's right. Do it. And the God of peace will be with you. That's right. Kapag dumating ka sa point, hindi mo alam ang gagawin mo, think. Pero babalaan kita. Ihanay mo kung ano yung iisipin mo. Huwag mong isipin kawawa ka. Amen. Huwag ka mag-self-pity. That's right. Huwag mong isipin na pipitsugin ka. Huwag mong isipin na ketepongin ka. Huwag mong isipin na classy ka, class D ka. Hindi totoo yun. That's right. Kahit yung IKEA, nagtitinda ng classy, pag nasa IKEA na, ang mahal na. Napa-oo kayo, parang napunta na kayo dun. Napunta na ako sa IKEA. Sa Dubai. Oo. Yabang mo, Pastora. Put it into practice. This you do. Whatever you have learned, received, heard, seen. Ang dami na nating napag-aralan. Last message ni Pastor, naituro na namin lahat. Yun ang last message niya. It's time to do it. It's time to put it into practice. Amen. Kaya lang kailangan ang mukha natin para tayong leon. We need to function as a man with the right relationship with the Father. Pag hindi tayo intimate sa Father, di natin alam ang tibok ng puso ng Father. Di natin alam ang
Tibok ng puso ng Father. Napakahalaga, close ka sa Father mo. Napakahalaga nun. Hindi ko maintindihan ba't inalaw ng Lord magkaroon ng Alzheimer ang tatay ko. Pero later on, I found out, kaya pala. Kasi alam mo, yung lahat ng past, yun yung alam niya, yun yung natatandaan niya. Yung present, ngayon sabi mo, mamaya wala ni. Eto ngayon, nandun yun sa taas ng hagdan, hinihintay ako pagdating. Uy, buti dumating kami, kukwento ko sa'yo. Uumpisahan akong kwento. Alam mo na ba yung doon sa Baklaran? Paano namin binili yung lupa doon? Ganito yun, ganun. Umpisa yung mula, umpisa. Nakabisa ko na yun eh. Pero alam mo, mula umpisa hanggang huli, talaga? Ay, ang galing naman. Bukas, pagdating ko doon, yun na naman. Nakwento ko na ba sa iyo sa Baklaran? Ano yun? Tungkol saan? Pero hindi ko alam bawat oras na ginugol ko with my Father. Binibuild ng Lord, hinuhukay ng Lord yung intimacy. Hinukay ng Lord yung intimacy with my Father. Na kahit doon sa punto na parang yung isip niya, hindi na nagbilong doon sa present, nandun na sa past. Yung intimacy, nakasingit. Alam mo, yun yung power ng intimacy kung bakit gusto ng Lord maging close ka sa Father. Kasi in the last days, in the end times, panlaban mo yan. Gano'n tayo ka-close sa Father? Kasi si Jesus Christ, na-influensyahan niya yung death ng maraming tao. Di ba? Namatay si Lazarus, na-influensya, hindi mo pa tayong bangon. Yung anak ni Jairus, hindi mo pa tayong bangon. Ang daming namatay doon sa Bible, pinakialaman ng Lord. Bakit? Nakikita niya may pakialamang Father doon. Even his death. After 3 days, bumangon ng Lord eh. Tama po ba? Yeah. Am I talking sense? Yeah. Bakit? Intimate siya sa Father. Alam niya. Alam mo, minsan naiisip ko, ano nga ba relasyon na establish natin sa Father? Kayo, may tatay pa kayo. Spend time with your Father. Alam mo yung intimacy? Hindi yan nabibili. Hindi yan nabibili. Spend time. The reality is that we may never be able to see what He intended for us to see if we are looking the other way. Ito yung totoo eh. Kasi kung sa iba ka nakalinga, andito ang Ama, baka di mo makita kung ano yung gusto niya sana eh. Yun pa naman yung solusyon. Yun pa naman yung perfection nung gagawin niya. Let us be quick. The turnover speaks of what and when. It speaks of anong kingdom. It speaks of anong gusto kong gawin para sa'yo. And it speaks of when. When also. Yun yung turnover. Yun yung turnover. Kailan mata-turnover? Nung nagpunta ang Lord first time dito, nung nagpunta siya first time, He came to fix us. Because the revelation in the Old Testament, ang tao naging makasalanan. Kaya pinutol na yung sacrifice system. Makasalanan ng tao eh. Ngayon, yung revelation ng man sa Old Testament, makasalanan tayo. He came to fix us. But in His return, He will not come to fix us. He will come for a fixed us. That's right. So we need to be able to present ourselves as the fixed ones. The transformed ones. Hindi tayo pwedeng ketepongin. Alam niyo ba yung ketepongin? Nagka-problema ako paano papaliwanag. Ketepongin, mahina. Mahinang klase. Ketepongin. I just want to introduce this to you. Sa 1 Kings chapter 6, verse 7. And the temple, when it was being built, was built with stone finished at the quarry, so that no hammer or chisel or any iron tool was heard in the temple while it was being built. Alam mo yung mga materials na ginagamit sa templo, inano yan, tinimbang.
Binusisi yan. Tiningnan ng kalidad niyan. Lahat ng gold, lahat ng silver. Binusisi yan. Gaano measure, gaano sukat, gaano timbang, lahat yan. Gold, silver, bronze, lahat merong measure. Alam mo, pati yung stone na magfo-form nung wall ng temple, sinusukat yan sa quarry. Pag inangat yan doon sa temple site, sa building site, sukat na. Finished na. Polished na. Doon sa building site, wala ka nang maririnig na hammer. At the turnover, hindi na tayo doon pupukpukin ng Lord. Hindi na tayo doon susukatin ng Lord. Kaya ngayon, quarry time natin, magpasukat tayo sa Lord. I-allow natin yung standard niya. Sukatin tayo sa standard niya. I-allow natin yung Lord na i-finish tayo habang nandun tayo sa quarry. Don't be in a hurry to leave the quarry. Habang nandun tayo,